Paano ba? Paano ibalik ang tiwala ng taong mahal mo kung nagkasala ka? 8 tips. Video requested by Rafi Yasid. Para dun sa mga gusto rin mag-topic request or video request, please like, share, and subscribe and leave a comment down below lang po with your topic requests. Let's start the video. Tip number 1, umamin at sabihin ang totoo. Ito talaga ang unang step. Huwag nating hintayin na ikaw ay mahuli o iba pa ang magsabi dahil mas masakit iyon. Sabihin mo sa mahal mo ang iyong kasalanan at pagkakasala. Ngayon kung kunyari may pakiramdam ka naman na hindi nga naman matutuklasan ito talaga, yung pagkakasala mo ay maliit pa lang, tipong may kachat ka pa lang, ihinto mo na ito. Yun talaga ang unang step. Hinto mo na. Huwag mo nang intayin na meron pang makadiskubre sa'yo at na malaman pa ng partner mo. Pero kung nahuli ka na, mas magandang umamin ka at sabihin na lang ang totoo. Kapag may tinanong siya, sabihin mo ang totoo maski na masakit ito para sa kanya o para sa iyo. Mas masasaktan mo kasi ang taong mahal mo kung unti-unti niyang malalaman ang nangyari o nagawa mo, lalong-lalo na kung sa ibang tao niya pa ito matutuklasan. Tandaan, ang pag-amin mo ay hindi para sa iyo. Ikaw na yung nagkasala, so dapat ang inuuna mo na rito ay ano ba yung makakabuti para sa partner mo. Kailangan niyang malaman ito dahil kailangan niya makapagdesisyon kung ano ba ang dapat niyang gawin para sa iyo. Masakit kasi ito for them, no? So yung goal mo dapat is to lessen the pain on their side as much as you can. At kung tunay mo siyang mahal, ito ang tama mong gawin. So tip number 1, kung ikaw ay nahuli na o feeling mo mahuhuli ka na at hindi ka naman guaranteed no na hindi niya alam or hindi niya malalaman sa iba, umamin at sabihin ang totoo pero unahin muna na ihinto na at hiwalayan na kung sino man ang kinalolokohan mo. Tip number 2, pakinggan at intindihin siya. Kung galit man siya, no, tanggapin ang galit niya. Dahil kahit na sino naman sigurong tao, kapag sinaktan ng taong mahal nila at pinagkakatiwalaan nila, mahihirapan silang magtiwala muli. So you need to be patient kasi kasalanan mo talaga yan. I'm sorry to say. Unti-unti ang pagbalik ng tiwala niya sa'yo. But for that to happen, kailangan muna niyang sumigaw, magalit, umiyak. Kailangan niyang mailabas ang kanyang mga emosyon. And unfortunately, no, yung galit na ito ay madidirect sa'yo dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Kung mahal mo siya, huwag mo siyang iiwan sa oras na ito. Kailangan ka niya, hindi niya man aminin. Mas masakit actually 'pag iniwan mo siya. Magbigay ka ng espasyo, dagdagan ang iyong pasensya, at i-reassure mo lang siya na i-reassure na nagkamali ka pero wala siyang ginawang mali at na gusto mong ayusin ang gulong ito. Pero as much as possible, 'wag mo siyang iwanan, lalong-lalo na kung mahal mo siya. Tip number 2, intindihin ang damdamin niya. Tip number 3, humingi ka ng tawad. Humingi ng tawad para sa iyong kasalanan. Huwag mo siyang sisihin pabalik kasi yun yung problema nung iba. Hihingi ng tawad pero mangangatwiran. Akuin mo ang responsibilidad dahil desisyon mo yan. Huwag kang gumawa ng excuse para sa iyong pagkakasala. Mag-sorry ka lang, aminin at tanggapin na mali ang nagawa mo at walang excuse para dito. Humingi ng tawad lalo't lalo na nasaktan mo siya. Sabihin mo sa kanya na naiintindihan mo kung galit ka at kung galit siya sa'yo at hindi mo talaga ito sinasadya. Hayaan mo siyang magsalita at makinig lamang sa kanya maski na masakit ang kanyang mga sasabihin. Sa bawat pagalit niya sa'yo, humingi ka lang paulit-ulit ng tawad hanggang sa kumalma siya. Humingi ka uli ng isa pang pagkakataon para mapatunayan mong mahal na mahal mo siya at na hindi mo na siya sasaktan pang muli.
Gawin mo lang ito pag sigurado ka ha na siya talaga ang babaeng gusto mong makasama at na nagtanda ka na. Kasi otherwise, no, you're better off just moving on. Tip number 4, maging transparent sa kanya. Para makuha uli ang kanyang tala sa panahong ito, bigyan mo siya ng access sa iyong Facebook, telepono at email address para malaman niya na wala ka na talagang ibang karelasyon at pinutol mo na ito. Ipaalam mo sa kanya ang iyong schedule. Hanggat maaari, huwag munang lalabas ng gabi masyado o gigimik nang hindi siya kasama. Ipakita mo sa kanya na siya ang priority mo sa iyong buhay. Kung tinatawagan ka pa rin o ginugulo ng iba, sagutin mo ang tawag niya sa harap ng iyong girlfriend o boyfriend at sabihin na it is over. Ipaalam sa iyong kasintahan na hindi ka na interesado sa iba at i-block na ang dati mong naging kalaguyo. Tip number 4, maging transparent to rebuild trust. Tip number 5, maging pasensyoso at mapagtimpi. Intindihin ang iyong kasintahan at pagpasensyahan siya at ang kanyang nararamdaman. Ang pagbabalik ng kanyang tiwala ay hindi mangyayari ng mabilisan. Huwag magmadali at matutong maghintay, basta patuloy at araw-araw mong pinaaalala sa kanya na siya ang tunay na mahal mo sa buhay at hinding-hindi mo na siya sasaktan. Humingi ng tulong. Maaari kayong magpunta sa counselor para matulungan kayong maghilom ng sugat ng iyong pagkakasala. At para maintindihan mo rin kung bakit mo ito nagawa sa kanya. Tanggapin na maaaring hindi na maibabalik ang dating tiwala sa iyo ng taong mahal mo. Pero sabi nga nila, time eventually heals all wounds. Kaya maging pasensyoso at ipakita sa iyong girlfriend o boyfriend na wala na siyang dapat pang ikabahala. Balang araw, through consistent effort and action, manunumbalik rin ang tiwala at pagmamahal niya sa iyo. Tip number 5, maging mapagtimpi. Tip number 6, sorpresahin mo siya at bumawi sa kanya. Kapag matagal na kayong magkasama, maaaring normal na lamang ang lahat ng bahagi ng inyong routine. Expected na niya na ipagluluto mo siya at maaaring magkasama kayo at intimate kayo bago matulog. Kung ganito na ang nangyayari, maaari mong subukang gumawa ng medyo kakaiba upang maibalik naman ang saya at joy sa inyong relationship. Bumawi ka sa kanya, ilabas mo siya, mag-date kayo uli. Nang sa gayon ay maramdaman niya na nagbabago ka rin talaga at na gusto mo siyang pasiyahin. Kapag ginawa mo ito, mapapansin niya na munting pagbabago at hopefully maging masayahin na siya uli paunti-unti. Dahil nga nakikita niya na hindi ka lang puro sorry, bumabawi ka rin sa kanya. Tip number 6, sorpresahin mo siya. Tip number 7, ipakita mong binibigyan mo ng halaga ang mga ginagawa niya para sa'yo. Maaari kasing sanay ka na sa mga bagay na ginagawa ninyo ng inyong kapareha at hindi niya nararamdaman na binibigyan mo siya ng halaga, lalong-lalo na nung nagkasala ka. Kaya sikapin mong malaman niya na hindi mo siya binabalewala. Mag-iwan ka ng isang sulat kamay na liham sa lugar kung saan niya ito mabilis makita. Kumbaga, manliligaw ka uli sa kanya. Doon niya mararamdaman na, okay, na-realize at napagtanto mo na kung gaano siya kahalaga sa'yo. Magpasalamat sa mga bagay na ginagawa niya kahit gaano ito kaliit at i-reassure mo siya lagi na hindi na talaga mauulit dahil mahal na mahal mo siya talaga. And tip number 8, balansehin ang trabaho at personal na buhay. Kasi posibleng yung kawalan nyo ng oras sa isa't isa ang naging dahilan kung bakit napilitan kang mangaliwa. Huwag ubusin ang iyong oras sa trabaho. Make sure na laging may atensyon at oras na natitira para sa pangangailangan ng partner mo. Sikapin mong iparamdam sa kanya na napakalaking priority niya sa buhay mo, na maliban sa trabaho, talagang uunahin mo siya at ang relasyon ninyong dalawa. Maglaan ng oras para sa kanya at siguraduhin na hindi mo makakalimutan ang anniversary o ang mga importanteng petsa sa inyong mga buhay. And strive to make
this relationship better the second time around. Kasi ito na ang second life ng relasyon ninyo. Bumawi ka na talaga, lalo't lalo na na-realize mo na hindi mo pala kayang mawala siya sa buhay mo. Maraming salamat sa pagnood. Para doon sa may mga topic requests or shoutout requests, please like, share, and subscribe and leave a comment down below. And hopefully, we will see you again in our future videos. Maraming salamat!